Psalm chapter 90, verse 2. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang infinite. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God's knowledge is not limited by the unknown. Ang ibig sabihin po nito ay walang bagay na hindi po alam ang ating Panginoon Diyos. Kahit po sa mga bagay na para sa ating mga tao ay misteryo o hindi pa natin nadidiskubre sa atin po, masasabi po natin walang di alam ang ating Panginoon Diyos kahit yung mga hindi pa natin natutuklasan. Kaya hindi po siya nalilito, hindi siya nagugulat, at hindi po siya nangangailangan. Kaya nga po siya po ay omniscient o all-knowing. Kaya kahit po bago palikhain ng ating Panginoon Diyos yung mundo, alam niya na ang lahat po ay mangyayari mula po sa simula hanggang sa wakas. Kaya nga po ito po yung isa sa parang na mulat yung mata ko nung sinabi ni Pastor Zep o Sir Khalid na yung ating history o parang yung ating sequence ng ating magiging history at naging history ay parang sa movie. Ito ay alam na o nakasulat na kung ano yung simula at kung ano yung magiging wakas. Nasa atin na lang din, nasa free will na natin kung ano yung pipiliin natin, kung maging kasama ba sa victory ng ating Panginoon Diyos o kung hindi. Yun po ay pagpipilian natin sa gamit ang ating mga free will. Pero let's us mind na kapag wala po tayo sa side natin, Panginoon Diyos, ay talo talaga kasi with no God, there's no life. And without life, di ba? Imagine natin yun. And with God, kapag kasama po natin ang ating Panginoon Diyos, may sure win tayo, 100% win rate. Kaya hindi na kailangang mag-isip, no-brainer na doon na tayo sumayin sa 100% win rate at sa may assurance na tayo ay mananalo, which is ating Panginoon Diyos. Kaya ang mga tanong po na hindi pa rin natin masagot, yung mga problema sa buhay na tila wala pong kasagutan at magiging yung kinabukasan na hindi pa natin nakikita, lahat po ng yon ay alam ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katanungan ni Pastor Russell Ocampo ay God's power is not limited by anything or anyone. Ito naman po yung nagsasaad na yung kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos ay walang kapantay at walang hadlang. At ibig sabihin po, walang makapigil sa ating Panginoon Diyos. Walang sinuman o walang anuman yung nakakahadlang sa mga gusto niyang mangyari. Hindi tutulad ng tao na limitado po yung ating mga lakas, limitado po yung ating mga resources, limitado po natin yung mga kakayahan natin. Ang ating Panginoon Diyos po ay omnipotent. Kung kanina po ang tinalakay natin ay omniscient o all-knowing, dito naman po ay omnipotent. Ibig sabihin po, siya po ay all-powerful. Lahat ng bagay, kahit na labas sa ating imahinasyon, ay kaya niyang gawin. At siya po ay makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Kaya ang kalikasan po, yung oras, yung mga bansa, at maging mga kasamaan ay hindi po kayang hadlangan ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kahit gaano po tayo katalino, hindi natin aatima yung o maintindihan yung kakayahan o yung lakas o yung power ng ating Panginoon Diyos. Kahit gaano po ka-imposible yung sitwasyon sa paningin po natin mga tao, kaya po itong baguhin o i-change ng ating Panginoon Diyos sa isang iglap lamang. Kahit sa tingin natin ay impossible, sa tingin natin ay imposible, sa tingin natin ay hindi mangyayari o never mangyayari, kaya po yung baguhin ng ating Panginoon Diyos sa isang iglap lamang. Kaya po sinabi sa Bible na all things are possible with Christ who strengthens me. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay God's presence is not limited by space and time. Ang ibig sabihin po nito ay nasa lahat po ng lugar at panahon yung ating Panginoon Diyos. Kaya sa madaling salita po, hindi po natin kailangan pumunta sa isang particular na lugar para maranasan po ating Panginoon Diyos. Hindi natin kailangan pumunta sa church building o sa mga templo para po maranasan siya. We just simply need to pray para po maramdaman yung
presence ng ating Panginoon Diyos kasi nandun po siya kahit saan at hindi po natin kailangang hintayin yung tamang panahon kasi nandun po siya sa bawat sandali. Kung kanina po, kung yung number 1 po ay omniscient, yung number 2 ay omnipotent, ang number 3 na po ay omnipresent. Number 1, omniscient, all-knowing, alam lahat. Number 2, omnipotent, all-powerful, lahat kayang gawin, kahit labas sa ating imahinasyon. Dito naman po sa number 3 ay ang omnipresent. Sa lahat po ng lugar, sa lahat ng oras, sa lahat ng timeline, naroon po at kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang tao ay nililimitahan po yung ating mga pagkilos o yung ating mga galaw ng oras at space o time and space in English. Pwede po tayo nasa isang lugar na nasa isang lugar lang sa isang pagkakataon. Kung nasa Canada po tayo, nasa Canada lang tayo. Kung nasa Philippines po tayo, nasa Philippines lang. Bawal po tayo mapunta sa at the same time sa Canada and sa Philippines dahil tayo ay tao lamang. Pero ang ating Panginoon Diyos po, kahit saan tayo magpunta, kahit sa Moon, kahit sa Mars, kahit sa Andromeda, which is the neighbor galaxy of the Milky Way, ay nandun ang ating Panginoon Diyos. Siya po ay omnipresent, nasa lahat ng lugar, sa parehong oras, wala siyang limitasyon. Kaya sa lumilipas po, sa kasalukuyan at sa hinaharap, naroon po ang ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.